ang ganda-ganda ng driving experience mo. Tapos biglang boom! Para kang sinapok ng motorsiklo. Yun pala, you just drove above a lovely Philippine-made speed bump, or as the locals say, humps. This episode draws inspiration from my recent excursion to Metro Manila. Ikaw ba naman makarinig ng di ba? Gabi. Di ba? Tapos walang, dahil mahal ang gasolina, walang sasakyan. Masyado. Yep. Buong biyahe. Ganda, smooth driving, and then suddenly you heard, talk! Isabit. Oo, isabit. Yeah, you heard a loud talk. And it's really hurtful, both for your dignity and your pride. Yes. But, and your maybe, wallet sometimes. Ay, of course. Surely, my dear. As we always say, speed bumps in the Philippines are really more than just road safety features. They can be either rainwater diverters or even legal water pipe connection points. But the worst of them all, it can be the politician's ghost project. Ayan. True. Very true. Diba? Nagamit na ni Mayor lahat Pa-ilaw, check. Pa-basketball court, check. Pa-pintura ng roofing ng barangay hall, check. Ano pa bang pwede kong gawin? Maglagay tayo ng milyong-milyong humps. Diba? Yung tipong kada isang metro, stop na. May humps. Dito sa Rizal, yung isang bayan dito sa Rizal, alam ko yan. Hindi ko na babanggitan kasi baka pakasuhan ko kami. Pero alam nyo kung saan yan. Basta talaga ako. Isang metro humps. Kada bahay may humps. Ay, nako. On our episode today, let's read viewer frustrations. Yes, frustrations over my humps, my lovely Philippine humps. Check it out. Welcome back to another episode of My humps. Welcome back to another episode of Snap. And today's topic, as we said in the intro, go ahead, sing. My humps, my lovely Philippine humps. Check it out. May ganun talaga kailangan check it out. Kasi hindi mo masasabing you've been to the Philippines if you haven't been through 1 meter apart humps. may malalim na galit talaga si Steven sa humps. Which contributes more to greenhouse gases, mind you. Di ba sa US ka, pinapatanggal na yung mga humps. Hindi na uso sa US ang humps Yes, no, not really. We are here to discuss the different moments of our viewers' frustrations with the Philippine humps. Okay, huwag na natin hintayin pa. Let's get to our first question. So our first question comes from Paulo, who's 25, na taga Pasig. Yung title ng kanyang question ay hump or launchpad? Launchpad yan. Launchpad yan. Yung mga humps na talagang sobrang taas. Di ba? Na gumagasgas sa ilalim ng sasakyan mo. Tapos yung yung humps na hindi smooth. Minsan kasi may maganda yung parang smooth. Pero talaga yung may kanto. Yung yung ginagamit nila yung pangharang sa parking para hindi ka sumobra. Yung ginagamit nilang humps. Hello, Crump! This is a recent story. I started driving last month papasok sa work. Congratulations for driving in the Philippines. And I swear, hindi traffic ang kalaban ko. Well, with the gas prices right now,
Kundi yung hump sa barangay namin. Baka dun siya nakatira dun sa Rizal na sinasabi mo. As in, hindi mo alam kung speed bump ba to or audition for Fast and the Furious Barangay Drift. Yeah. Witty si Paolo. May isang street na dinadaanan ko everyday, tapos may hump na sobrang taas, walang pintura, walang sign. Ay, First time ko dumaan, normal speed lang ako. Biglang! Parang nag-take off yung driver na, yung kotse ko. Sorry. patay na rin yung driver. Parang Oo nga eh, pati driver, nag-lunch. Yung kape ko lumipad tuloy, sumabay pati kaluluwa ko. Ayun na nga yun. After nun, naging defensive driver na ako. Good job! Tipong kahit wala akong nakikita, nagme-menor ako kasi baka may surprise hump na naman. Parang jump scare pero for drivers. Yes. Iba kasi talaga yung hump sa Pilipinas eh, lalo na yung True. mga pudpud na yung talagang pudpud eh, no? Pero yung wala na talagang pintura, hindi yung maski gabi na tapos naka-bright ka na headlights, 'di ba usually kita mo yung humps? Hindi ba kasi sa sobrang hindi mo talaga kita. Yeah. Correct. Walang shadow, nothing. Tapos yung iba, may na-experience ako humps nga. Pero sa harap lang. Tapos yung sa likod ng humps, durug na. Sabi ko, ano ba naman to? Ano ba yun? Tapos meron pa isang beses, ganun din, parang humps sa harap, malinis. Tapos yung parang, buti na lang sa gilid siya, yung malapit na sa street. Pero may naka-usli na bar, yung metal bar. Sabi ko, nakaka-flat to ng sasakyan or nakakagasgas ng under chassis. Sabi ko, grabe nga talaga. Di mo lang ayusin. Mas malala pa, bawat barangay may sariling design. May matarik, may pahaba, may parang bundok. Walang standard. Feeling ko tuloy may contest sila kung sino pinaka makakapangwasak ng suspension. True. Very true. Ngayon, hindi na ako natatakot sa lubak. Sa humps na. At least ang lubak, honest to betrayal talaga. Totoo yan. Kaya, mga kaibigan, kapuso at kapamilya at kapatid, for the first time ever in Philippine history, magi-sponsor po kami ng Humps Design Contest. Ang pinaka nakakawasak ng kotse na humps ang siyang mananalo ng 1,000,000 piso. Joke lang po yun. Wala po kami ganung pera. Wala. Baka may mag-submit no? Oo nga eh. Grabe, Diyos ko, ang tatangan nyo naman pag sumali pala talaga kayo dyan. Makakawasak na nga ng kotse, makakaperwisyo na. Sumali pa kayo. Sumali pa. Ewan ko lang sa inyo. Dito kasi sa amin, may malapit na kalsada na very, very important, shall we say, artery of the province. Pero dahil two-lane, two-way, sa lubungan. For some reason, meron 3 humps na nandun. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Very important artery of the province. Siguro, ewan ko, trip ng munisipyo siguro, ibahin natin yung lokasyon ng humps. So, kinadkad nila. So, di ba, kita mo yung may semento na dati, may humps na gano'n. Yep. Tinanggal nila, inurong nila. Mind you, inurong nila ng 3 steps forward. Bawat humps. So, ikaw, pag gabi, may nakikita kang bakas nung nakaraang humps. Oo. Napapatigil ka tuloy na parang, wala pala. O di, tapos after 3 steps, Mautak din eh. Why, Delilah? Diba? Yung tanong sa inyo, bakit yung ginagawa yun? Gusto nyo talaga nakakaperwisyo yun, no? Diba? Nakakita na ako doon ng iba't iba, mga multicab na tumagilid, sumilip lang na motor, mga naplatan, o na-dislocate yung gulong, mga ganun. Wala kang panalo. Okay, ang ating verdict. Guilty si Cap. Ay, naku, Cap. Mukhang may kumita na naman dyan. Ay, ayan na yung Ghost Project.
Kano na naman yan? Magkano naman yan? Grabe kasi, nagdi-design ng ano kasi, ng hams eh. Hams. Gusto pabida eh. Yung hams namin matarik. Baka ganun pa yung kapitan eh, no? Dito sa aming barangay, hams na yung matarik. Gets naman namin na gusto nyo protektahan yung mga estudyanteng tumatawid, o mga sasakyang papalabas na subdivision, gano'n. Pero wag naman yung makakasira na makakatanggal ng gulong. Iba naman yun. Matarik na nga, malapad pa. Bato ba ako? Hams Teka, ba hams to? pa ba yung pinag-uusapan natin o iba na? Ano yata yun eh. Alam mo yung sa Amerika at sa BGC, yung parang naka-elevate na pedestrian. Yun yata ang ginagawa nila. Pero hindi eh. Hindi nila nakuha eh. Ang ating second story comes from Liza, who is 27, from Antipolo. Ayan, Rizal na. Pero hindi po ito yung bayan na sinasabi. Title pala is DIY Hump Nation. Share ko lang itong realization ko after mag-road trip around our area. Oh, subukan mo dito. Banda dito sa baba. Bumaba ka from Antipolo. Subukan mo. Feeling ko, bawat kanto sa Pilipinas, may sariling civil engineer na walang lisensya. Or as we call it locally, gingineer. May nadaanan akong street na sunod-sunod yung humps. Ay na, sinasabi ko eh. As in, parang obstacle course. Tapos, iba-iba pa hugis. May matulis, may sobrang lapad, may parang tinambak lang na semento kasi trip nila. Meron ding bakal lang. What the heck is that? O, diba? Akala mo kung ano yung dinidescribe niya, akala mo mga hayop sa aquarium. Oo nga eh. May matulis, may sobrang hindi po humps po yan. Nakakasira yun ng kotse. Yung friend ko nakasama ko, sabi niya, parang bawat bahay may sariling hump. And honestly, mukhang totoo. Parang may meeting sila na, lagyan natin dito para di dumaan yung mabilis. Ending, lahat ng lang nilagyan. Pinaka-favorite ko yung hump na hindi mo makikita until last second. Walang pintura, walang anything. Katulad din siya sabi kanina, surprise! So, diba? Diba? Mapapait, bulaga ka na lang. Parang trust issues na tuloy ako sa kalsada. Meron din naman, alam mong may humps, pero tinanggal nila. Yan na kasi sabi ko, for some reason. Kaya napapatigil ka pa rin kahit wala na yung humps. Alam niya ata yung kinukwento mo. Alam niya kung saan. Kanadaan ka na rin doon sa major artery of the province. After that trip, na-realize ko, hindi pala driving ang ginagawa mo sa Pilipinas. It's a survival game. The boss is one hump na mukhang normal, pero hindi pala. Masasabi ko lang sa'yo, Lisa, wala pa yan dito sa baba. Nasa taas ka ng isa. Bumaba ka dito. Patikling. SM Taytay. Diretsohin mo. May madadaanan ka, sinasabi ko. Galit talaga eh. Kasi naman, totoo naman, lahat ng sinabi niya, na-encounter ko yun. Nakasungkit yun ako. Nga pala, shout out sa barangay yun. Barangay Santo Domingo ba yun? Alimutan ko na. Dahil po doon sa humps nyo na nilagay nyo, natanggal yung yung splat pad ng sasakyan ko. Pagdating ko ng Mega Mall, sabi ko, bakit ganun nakaluwa yung rubber nakaganon? Sumabit ka pala. Sumabit pala. Yung pala yung narinig kong umaga na dumaan ako doon. Verdict na natin to. Ang verdict namin dyan ay guilty. Guilty sa kakulangan ng urban planning. That's true. Well, let's be honest. Meron bang lugar sa Pinas na in-urban planning? That's Bukod true. sa BGC. Exactly. Bukod sa BGC. Yeah, BGC lang talaga yung may urban planning.
Kaya puntahan ng mga foreigners. Give na rin natin sa Clark kasi maganda din sa Clark. Pero That's true. all other places, kahit sinasabi nila, safe dito sa lugar namin, ganyan, wala pa rin yung urban planning. And for our final question of the night, our final question comes from Arvin, who's 35, from Bulacan. Yung title ng kanyang question ay A Secret in Hump. Wow, drama na. Parang 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 K-drama eh. So, ang kwento ni Arvin, nagsisimula sa, Hello, Snap! Ito medyo insider info kasi sa amin mismo nangyayari. Yung street namin, biglang nagkaroon ng super taas na hump. Ayan na naman. Iba talaga yung style eh. Kaya talaga magpapasponsor na tayo ng design na hump. Hindi, hump ba talaga yan? Yung sinasabi ni Biggs kanina na yung, alam mo yung sa yung pag mabaking ka ng parking, yung kulay dilaw. Oo, yun yung Tingin ko yun yung ginagawa nila eh. As in, hindi siya normal. Parang mini Mount Everest sa gitna ng kalsada to the point na sasayad yung sasakyan mo. Ayun na nga, yun nga yung pang stop ng sasakyan sa SM. So, syempre, nagtanong-tanong ako, bakit ganun kataas? Yun pala, chika ng kapitbahay, may marites tayo. Tinakpan daw yun mga jumper ng tubo ng tubig ng ilang bahay. Ay naku, ito na, like we said in the previous question, walang urban planning. Ay, para hindi makita, ginawa nilang hump. E di kung nasira yung tubo ng tubig na yun, sisirain niyo yung hump. Hindi rin kayo nag-iisip. Maganda nga rin gawin eh. Sirain mo yung hump, padaanan mo ng padaanan sa 10-wheeler para maputol yung tubig nila. Exactly. Everybody happy. Oo nga. Wala na yung hump. Wala pang tubig yung bahay na yan. Hindi masaya ka. Grabe naman yung cover up. From takpan natin, naging sirain natin lahat ng sasakyan. Kada dumadaan ako, kailangan naka first gear ako. Tapos dasal na hindi sa side yung ilalim. RIP under chassis. Minsan may tricycle na dumaan na medyo mabilis. Literal, tumalbog. Ang sakit nun. Yung pasahero na pahawak sa driver parang roller coaster. Ang ironic pa, imbes na maging discreet, mas napansin palalo kasi lahat nagpapabagal at napapatingin. Parang sinigaw nila. May tinatago kami dito. May hidden treasure. Yun ba yung Yamashita Gold? Sa under the hump. Lumipat na po ang Yamashita mula sa PSBA sa Katipunan, pahuhukay sa pinakamalapit na house sa inyong lugar. Sa Bulacan. At this point, hindi ko na alam kung traffic control ba to o urban legend. Pero one thing for sure, hindi siya hump. It's a secret with elevation. Ayan. Hindi Ayun pala na nga, urban nandiyan nakatago planning. yung Yamashita treasure. Hindi pala urban planning, urban legend. Urban legend. Or malay mo, kung hindi Yamashita treasure, baka dyan nakalibing yung baka may nakalibing dyan. Sa laki. Yun yung sinasabi ko, hubs kanina, yung sobrang lapad, yung sumampa na yung gulong mo sa harap. Tapos hindi pa nakakababa yung gulong mo sa harap, sasampa na yung gulong sa likod. Sasama na yung gulong sa likod. Tapos tsaka pa lang kakalabas yung gulong sa harap. Meron po kalapad. Tapos imagine niyo ang taas doon. Yup. Pakanto yung pag ganun mo. Diba? Pag minsan na po tayo nakapag-drive sa mga exclusive subdivision. Yung talagang sobrang yaman. Yup. Pag may humps doon, yung talagang parang feeling mo, parang nasa ride. Parang inaalon smooth lang. na smooth. Yes. Ang smooth. Sabi nga ni Ricky Reyes, ang smooth. Ang soft. Oh, flawless. Ang ganda-ganda ng bala. Ganun, ang ganda. Pag dito sa tabi-tabi talaga, talaga mararamdaman mo yung gulong mo. Parang gustong bumaklas.
Yep. Pag napudpud na yung semento, dahil nang dumadaan, di ba? Nag-expose na yung sikreto. Which is Exactly. yung mga tubo ng tubig. Yes. Or, hindi natin nga, sabi ko nga baka mag-iyan Mashita treasure yan. Yung kapitbahay niyo, yung taga-tago, ilagay niyo sa ilalim na. Ito na yung verdict natin sa kwento ni Arvin. Guilty! Hoy! Putulin niyo yung jumper ng tubig niyo. Mahiya naman kayo. Yung mga nagbabayad sila rin nagbabayad ng mga jumper. Oo, Kung alam mo yan. Ay, nako. Mahiya naman kayo. Yung ganyan. Jumper ng tubig. Sa lahat ng bagay na pwedeng jumperan, tubig. Sabi nga lagi, di ba, huwag kang gumawa ng isang bagay na makakalamang sa iyong kapwa. Kaya huwag niyong gamitin ng hams para lang makalamang kayo sa inyong kapwa. Kasi bukod sa nanlalamang na kayo, naninira pa kayo ng gamit. Yes. Sira yung mga sasakyan na dumaan dyan. Exactly. Yung truck Di ba yung truck? Laki na nun Pero Yup. apektado pa rin siya ng humps Yup, na ng yun. humps. Kahit Yup. kaliit-liit na humps, Yep. basta matarik, naririnig Yeah. pa rin yung truck, tumatalon na gano'n. Yup. Rinig mo yung suspension. Juk, juk. Ayaw ni Lord ng Right. ganyan. Hindi. Sinubo kay Lord. Lord, yung house namin. Iba na. Sabi ni Lord sa'yo, Bundok na, Lord. gawan nyo kayo ng paraan yan. Gaya kayo mangurako. Pero ano nga ba kasi- talaga ang Ayan. real purpose ng humps? Yan. Diba? Or speed bumps. Kaya nga siya tinatawag na speed bump. It's because it's to slow down vehicles, especially at intersections. Kasi yung iba nga naman, diba? Kung makaharurot, grabe. So, kailangan ng speed bumps, Seed or bumps. humps. Or humps. Pa- Yeah. Or para, yun nga, makontrol yung speed ng sasakyan at certain streets. Ang problema, yun nga, inaabuso. Saan nilalagay yan, Kamo, ulit? Sa may intersection? Sa may intersection. In a real perfect world, narinig niyo po yun, sa intersection nilalagay. Bakit Yes. dito sa dinadaan ako? Wala namang intersection yun. Isang diretso lang yun. Ang dami-daming hubs. Dito sa Amerika kasi may stop sign, kaya walang humps masyado. Kasi talagang Yun po kapag yung nakita pula. ka ng... Yes, yung pula. Kapag nakakita ka ng stop sign, titigil ka dapat. Or mahuhuli ka. Sa Pilipinas naman kasi, maski may stop sign, walang may pake. Pasensya na Maharurot po. pa rin sila. Baliktad po magbasa ang mga Pilipino. Pag nakita po nilang stop, ang ibig sabihin po nun ay iharurot mo ng todo. Yun po na mabasa niyo. Yes, kaya importante yung speed bumps to control that speed kasi walang stop sign, so kailangan ng physical manifestation. My gosh, I love the Philippines. Anyway, that's it for our episode today. Make sure to subscribe and follow our YouTube channel, Crumb Society, for more fun conversations. At para po sa mga civil engineer dyan, pakicheck na po yung mga humps, please lang. Lapit dito sa akin. Please, I'm stable. Pakibukas-bukasan po kasi yung gin sa gin engineer. Engineer. From Make sure- an engineer to another engineer. Exactly. Take it from Yes. Make sure you're also following us on Spotify and Apple Podcasts. And don't forget to give us a thumbs up over there as well. I'm Miguel, and this is Crumb Entertainment, and we'll see you again next time. Bye-bye! Bye! Ingat po kayo sa mga bundok. Hindi na apps sa bundok. Studio Crumb.